verses 22 to 33. Mga kapatid, God is the source of life. Do you believe that? Amen. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay. Walang ibang pinagmumulan ng buhay kundi ang Diyos. Wala ang Diyos, walang buhay. Amen? Dapat ma-establish yan sa ating isipan at sa ating kalooban. At wala tayong pagtatalunan sa katotohanan yan. Amen? That is a universal truth. That God is the source of life. He is the very author of it. Walang ibang may akda ng buhay natin kundi ang Diyos. Kung ikaw man bilang anak na isilang sa mundong ito, hindi dahil sa ang mga magulang mo nagbigay ng buhay. They were just instruments by God. Instrumento lang sila ng Diyos dahil may mga mag-asawa walang anak. Walang kakayanang lumikha ng buhay maliban na pahintulutan ng langit. Maliban na buksan ng Diyos ang sinapupunan ng isang babae, hindi kailanman maaaring magkaroon ng anak ang mag-asawa. Kahit ano pang mga scientificong pamamaraan ang gawin nila, kung hindi ipagkakaloob ng Diyos ang buhay, wala talagang buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. If God is the source of life, and He is the very author of it, therefore, God designed perfectly this life to live victoriously. Amen. Ang Diyos ang may akda ng buhay na yan. Dinisenyo ng Diyos ang buhay na yan na maipamuhay ng may katagumpayan. Amen. Ang buhay na dinisenyo ng Diyos ay buhay na matagumpay. Sabihin natin, buhay na matagumpay. Now, through Jesus Christ, our Lord and Savior, we can live a life with victory. No matter whatever the circumstances may be, kahit ano pang sitwasyon. Yan ay pinatotohanan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Filipos 4:13. Anong sabi ron? I can do all things through Christ who strengthens me. Bago po niya binanggit ang verse 13, pag binasa niyo ang 10, 11, 12, doon binanggit ni Pablo kung ano ang iba't ibang mga sirkumstansya sa buhay na negatibo na kanyang kinasadlakan, na kanyang pinagdaanan, na kanyang naranasan, and yet sa lahat ng ito, siya ay nagtagumpay pa rin sa buhay. Because of Christ. Amen? Gusto ko maintindihan natin ngayong umaga, yung buhay mo ngayon, nung ikaw ay ma-born again, yan ay buhay na galing sa Panginoon. Amen. At ang disenyo ng buhay na yan ay perfectly to live victoriously. Hello? Amen. Are you listening, people of God? Even though we pass through the waters of life, even though we went through the fire of life, kahit tayo ay lumakad o dumaan sa karagatan ng buhay, kahit tayo ay sumuong saan? Sa mga apoy ng buhay, ang sabi ng Biblia, hindi ka malulunod, hindi ka masusunog, sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Amen. Sa buhay na meron tayo ngayon, kasama mo ang Diyos. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Alapakan natin ang Panginoon. Yan ang kagandahan na dapat nating maunawaan. Amen. Kahit anong higanti pa ang humarap sa atin, hindi tayo masisindak, hindi tayo mapapahinto, hindi tayo mapapatakbo, sapagkat kasama natin ang Diyos. Lahat nga ng kasama ang Diyos pumalakpak. So bakit hindi ka pwedeng malunod sa anumang dagat ng buhay na iyong dadaanan? Bakit hindi ka pwedeng masunog sa anumang apoy ng buhay na iyong dadaanan? Simply because God designed your life to live with victory. Alapakan natin ang Panginoon. January 1, 2012 is our 11th year anniversary. And our theme for that celebration was or is Freedom. Freedom from poverty mentality. Now listen. A mind freed from poverty mentality is a mind living in victory. Ang kaisipan na malaya sa kaisipan ng kahirapan at pagkatalo ay kaisipan na nabubuhay
na may katagumpayan. Amen po ba? Hindi po pwede yung pag meron kang kinaharap na sitwasyon, mas nangingibabaw sa iyo ang negatibo. Mas nangingibabaw sa iyo ang ang kahinaan. No. Tandaan natin, if we are freed, kung tayo malaya sa poverty mentality, our mind is focused on living in victory. Pag meron kang kinaharap, hindi, kaya ko to. Malalampasan ko to. Matatapos ko ito. Dapat ganun. Tapikin mo yung katabi mo sa balikat. Dapat ganun. Amen? Dapat ganun. Amen? Praise God. Nagbalikan natin yung ating teksto. Huwag niyo pong aalisin ang mga daliri niyo sa sitas na yan ng banal na kasulatan. I just want to give the background of our text bago tayo mag-zero in sa ating pinaka-topic sa umagang ito. First, mga kapatid, John the Baptist was beheaded by King Herod. Pinaputulan ni Haring Herodes ng ulo si John the Baptist. Matapos siyang putulan ng ulo, yung the rest of the disciples, kinuha ang kanyang katawan at inilibing. Matapos nilang ilibing ang katawan ni John the Baptist, they went to Jesus and told the whole story. Next, but Jesus never entertained what they told him about what had happened to John the Baptist. Nung kwento nila, Lord Jesus, putol na po, patay na po si John the Baptist at ang kanyang pagkamatay, pinaputulan siya ng ulo ni Haring Herodes. Pag binasa niyo po ang simula ng verse 1 ng chapter 14, sa istorya na yan, mga kapatid, hindi nagbigay ng pansin si Jesus sa istorya na yon ng pagkamatay ni Juan. Not because, listen, not because he didn't care about John. Hello? In fact, si John the Baptist at si Jesus Christ, magpinsan. Hindi dahil sa, I don't care about him. Wala akong pakialam sa kanya. No. Simply because, si Jesus, hindi nagdudwell sa mga sentiments. Hindi nakakatulong na tayo ay nananahan sa mga sa mga istorya ng kamatayan, sa mga istorya ng kabiguan, sa mga istorya ng kalungkutan. Hello? The more you talk about these things, the more you will be troubled. Hello? Di ba sineselebrate ng Pilipinas? Araw ng kamatayan. Araw ng pagbagsak ng bataan. Di ba yung mga sineselebrate ng Pilipino? Puro negative. And you know what? Kung bakit hindi nagdwell, hindi in-entertain ni Jesus itong istoryang narinig niya sa mga alagad, how John the Baptist was died o was killed. Kasi hindi makakatulong sa ibang mga alagad para sila'y makapag-move on. Subukan niyo ho, yung taong nasa isang mabigat na sitwasyon, minamagnify mo sitwasyon niya, hindi siya makaka-move on. Lalo mo siyang ibinabaon sa kanyang sitwasyon. Amen? Baka mag-create pa ng fear, doubts, ang ibang mga alagad sa kanilang pagsunod sa Panginoon. With Jesus, listen, with Jesus, the death of John the Baptist is not a symbol of defeat. Kaya hindi niya in-entertain yun kasi para sa kanya, it's not a news of defeat. Hindi ito balita ng pagkatalo. It's not a symbol of defeat, but a glorious symbol of victory. Why? Because the death of John the Baptist served the very purpose of God. Hello? Ang kamatayan ni Juan Bautista ay nakatulong para maisulong ang layunin ng Diyos sa kanilang kapanahunan. Meron po tayong quotation na sabi ganito, the blood of the martyrs is the seed of the church. Kahapon nagkwentuhan kami ni Brother Noel. Medyo pinahapyawan ko siya sa ilang mga bahagi ng church history. Sabi ko, maraming mga unang Kristiyano sa unang siglo ang nagbuwis ng buhay sa iba't ibang paraan para sa Panginoon. Mga pabata, matanda, lalaki, babae. Mga kapatid, iba't iba ang paraan na kamatayan ng malagim na paraan ng kamatayan na kanilang dinanas para panindigan ang pananalig sa Panginoon.
hanggang sa makarating sa akin ang Kristyanismo. Yung iba, nilalapa ng leon. Yung iba, binabalatan ng buhay. Yung iba, sinusunog ng buhay. Yung iba, talagang pinagchachap-chap-chap-chap. Yung iba, pinaglalaroan ng mga Roman gladiators. Yung iba, nilalagyan ng malaking tali sa leeg at mabigat na bato at ilalaglag sa dagat. Lulunurin. Iba't iba, mga kapatid. Pero ang lahat ng kanilang naranasan ay nag-contribute sa pagsulong ng Kristyanismo. Palapakan natin ang Panginoon.